Medyo horror lang, kwentong nakakatakot, kababalaghan at misteryo. Huwag kalimutang mag-subscribe at pindutin na din ang notification bell para updated ka sa mga bagong istorya na parating. May boyfriend ako. Itago na lang natin sa pangalang Lucas. Nagkakilala kami ni Lucas sa isang festival dito sa Laguna. Matagal na akong may gusto kay Lucas dahil nga sa gwapo to. Kaya naman nang ipakilala to sa akin, hindi agad ako tumanggi. Sino ba naman ako para tumanggi? Si Lucas na yan eh. 2005 kami nagkakilala. Ang pagkakilala namin noon ni Lucas, ang magsisilbi palang daan para magkaroon ako ng forever. Si Lucas ang tao na kung titignan mo ay parang suplado at mayabang dahil nga sa itsura nito. Kaya nga, hindi ako lubos akalain na liligawan ako nito. Isang taon ding nanligaw sa akin si Lucas. Kaya, alam kong seryoso to. Hindi naman ako pangit, pero hindi rin naman ako maganda. Lagi kong sinasabi kay Lucas na mapapahiya lang to pag naging girlfriend niya ako. Ano ba naman pakialam nila? Ako naman ang magiging boyfriend mo, hindi sila. Huwag mo silang intindihin. Sobrang ganda mo nga sa paningin ko eh. Yan ang laging sinasabi sa akin ni Lucas. Sinagot ko siya noong June 4, 2007. Isang taon at 5 buwan din akong niligawan nito. Legal kami sa pamilya ko at sa pamilya niya. Kaya naman sobrang proud na proud ako kay Lucas. Noong naging kami, doon ko talaga nakilala ang totoong Lucas. Sobrang bait nito, mapagmahal sa kaibigan at pamilya, matulungin sa kapwa, sa madaling salita. Si Lucas, handsome, inside and out. Sa tagal na pinagsamahan namin ni Lucas, hindi pa kami nag-away ng sobrang lala kahit kailan. Dahil bago pa lang ang away namin, sinusuyo niya ako. Hindi lumalampas ang birthday, New Year, Christmas, monthsary at anniversary namin na wala siyang sorpresa sa akin. Kung siguro, ngayon lang kami ni Lucas, baka relationship goals kami. Kahit wala ng extra budget si Lucas, ibibili at ibibili pa rin niya ako ng gamit na hindi ko naman hinihingi. Magtitipid siya para lang pasiyahin ako. So, ito na nga. Ayoko na kayong inggitin sa relasyon namin. Anniversary namin ni Lucas. 5 taon na kami. Tinax ko siya na pumunta sa bahay dahil gusto siyang makausap ni Papa. Balikbayan noon si Papa. Umuwi lang siya para makilala si Lucas. Mahalaga sa akin ang araw na to dahil ngayon mag-uusap ng personal ang 2 lalaki sa buhay ko. Pinaghahandaan ko talaga to. Niluto ko lahat ang paborito nilang pagkain. Siyempre, katulong ko si Mama. Sabi ni Lucas, 6 p.m. nandito na sa bahay. 30 minutes lang ang biyahe papunta dito sa amin hanggang kila Lucas kung nakamotor ka. Hinintay ko siya sa terrace, 6:30 na pero wala pa rin siya. Nasa isip ko baka na traffic lang. Hindi na nakapagmotor sa excitement. 7 p.m. na, wala pa rin siya. Nag-aalala na kaming lahat sa bahay. I-text mo nga, Maggie. Baka naman may dinaanan lang. Pinapalakas ni Papa ang loob ko. Kilala ko si Lucas. Kahit kailan, hindi pa to nagbitaw ng salita na hindi niya ginawa. Kaya naman, tinext ko siya. Lucas, nasan ka na? Mag-text ka naman, nag-aalala na sa'yo si Papa. Pero hindi nagre-reply. Ilang beses ko na rin itong tinawagan pero hindi sumasagot. Ma, tawagan mo nga si Mama Erin. 9:00 na. Wala pa rin si Lucas eh. Sabi ko kay Mama, hindi na ako mapakali. Sobra ng pag-aalala ko. 3 oras nang hindi nagpapakita si Lucas. Pati text hindi magawa. Kanina pa daw umalis si Lucas, anak. Pupuntad na dito ang pamilya niya. Akala nila na dito si Lucas. Napasarap lang ng kwentuhan sa papa mo. Doon ako umiyak ng umiyak. Tinawagan ko rin lahat ng kaibigan ni Lucas at ilang kaklase. Baka mamaya nandun lang si Lucas. Pero lahat sila iisang sagot. Hindi pa daw nila nakikita si Lucas ng araw na yun. Nang dumating ang pamilya ni Lucas, nagpasya na sila Papa na hanapin siya. Si Mama, pilit pa rin akong pinapakalma. Ang mama ni Lucas, iyak na rin ng iyak. Inabot na sila Papa ng umaga pero hindi pa rin nila nakikita si Lucas. Nang makaabot na ng 24 oras na nawawala si Lucas, lumapit na kami sa mga puli. Halos tulala na ako. Iniisip ko kung nasan si Lucas. Lagi kong hawak ang cellphone ko kasi baka mamaya mag-text siya. Ilang text ang dumating sa akin. Lahat sila nag-aalala. Nagbabasa lang ako ng mga text noon nang mag-text siya. Meg, bakit wala naman ang papa mo sa inyo nung pumunta ako? Wala ding tao sa inyo. Meg, hindi ako makauwi. Hindi ko mahanap ang daan. Yun ang nakalagay sa text ni Lucas.
Sabi ko kay mama, nag-text na si Lucas. Halos magtatalon pa rin ako sa tuwa nung si mama na ang tumingin sa cellphone ko. Wala daw siya makitang text. Nakipagtalo pa ako kay mama nun. Sabi ni mama, sobra ko lang iniisip si Lucas. Lumipas ang buwan, wala pa ring Lucas. Halos lahat panghinaan na ng loob. Doon na din ako tumitira kay na Lucas para lang may balitang malaman ko agad. Hanggang buwan ang lumipas at taon, isang taon na wala pa rin. Wala pa ring Lucas na nagpapakita. Pinatigil na rin ng pamilya ni Lucas ang paghanap sa kanya. Halos lahat ng tao sinasabi na patay na daw siya. Hindi ako naniniwala na patay na si Lucas. Maniniwala lang ako pag nakita mismo ng dalawang mata ko, bangkay nito. 6 na taon na dapat kami ngayon. Pero wala akong isusurpresang Lucas dahil nga sa hindi ito nagpapakita. Naguhugas ako noon ng pinagkainan namin. Ang bahay nila Lucas ay may bintana na nakaharap sa puno ng mangga. Madalas ipagyabang niya sa akin yun. Siya daw kasi ang nagtanim nun. Malayo ang bahay nila sa puno ng mangga. Pero alam na alam ko na si Lucas ang sumisilip sa likod ng puno. Halos magtatalon ako. 1 taon din itong nawala. Gusto ko sila lahat sigawan kasi pinanghinaan sila ng loob para hanapin siya. Mama Irene! Si Lucas nasa labas. Pinaalam ko agad kila Mama Irene na bumalik na si Lucas bago ako nagtatakbo sa labas. Nakatingin lang si Lucas. Hindi ito nagsasalita. Hindi ko alam kung anong sasabihin ko kay Lucas. Kaya niyakap ko na lang to. Sobrang lamig ng balat niya. Bakit ang lamig mo? Saan ka ba galing, ha? Sabi ko. Malamig kasi sa pinuntahan ko. Yun lang ang sabi ni Lucas. Biniro ko pa to pero hindi to tumawa. Walang ekspresyon ng mukha niya. Oh, ano? Bakit ganyan ka? Huwag mong sabihin sa akin na may babae ka na, ha? Pagbibiro ko pa dito. Inaya ko to na pumasok sa bahay nila. Pero tinanggihan ako ni Lucas. Uy, natatakot ka ba na mapagalitan ka? Nag-aalala nga sila sa'yo eh. Lahat kami hindi galit sa'yo. Sabi ko para lumakas ang loob niya. Sigaw ng sigaw sa akin si Mama Irene. Ano daw ang ginagawa ko doon? Sabi ko, nandun si Lucas. Sinisigawan ko pa si Lucas na lumabas na. Wala namang galit sa kanya. Pinagalitan ako ni Mama Irene. Hindi na babalik kahit kailan si Lucas. Inaway ko si Mama Irene. Sabi ko, kaya natatakot lumabas si Lucas eh. Kasi sigaw ka ng sigaw. Nung gabing yun, pinusundo nila ako kay Mama. Maganda daw na nasa bahay daw muna ako para mas mabantayan. Iyak ako ng iyak. Ayokong umalis. Kasi alam kong babalik siya. Pinayungan pa ni Mama Irene si Mama na ipatingin ako sa mental. Baka daw kasi na-trauma ako. Nung nalaman yun ni Papa, galit na galit si Papa. Bakit daw ipapamental ako agad? Umuwi daw kami ng Cavite at sumama sa pinsan ni Papa na albularyo. Sumunod si Mama sa utos ni Papa. Pinatingin nila ako sa albularyo. Ang sabi ng albularyo, may kaluluwa daw na nagbabantay sa akin. At gusto ko makausap kung ano-anong langis ang pinahid sa akin ng albularyo para daw pumasok sa panaginip ko yung kaluluwa. Sabi ni Mama, baka siya na yan. Pinagdiinan ko pa rin na hindi si Lucas yun. Sinabi ko din kay Mama na nakita ko na si Lucas. Hindi si Mama nagsalita nung oras na yun. Dahil nga sa Laguna pa kami uuwi, pinasya na lang namin ni Mama na wag na. Sa bahay na lang ng pinsan ni Papa matulog. Nang makarating kami sa bahay ni Tito, pakiramdam ko na ubos ang lakas ko ni hindi ako makatayo. Parang gulaman ang binti ko. Malamig noon ang panahon. Pero ang pakiramdam ko ay sobrang init. Sa sama ng pakiramdam ko, 7:00 pa lang ng gabi tulog na ako. Mga bandang 2:00 ng madaling araw nagising ako. Si Lucas agad ang una kong nakita. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Meggie. Sinenyasan ako nito na wag daw akong maingay. Meg, may papakita ko sa'yo. Hindi ako nag-alangan na sumama kay Lucas. Sobrang tuwa ko na nakita ko na ulit at nahawakan ko siya. Lucas, huwag ka nang aalis ulit ha. Baka matuluyan na akong mamental niyan eh. Sabi ko kay Lucas. Hindi nagsasalita si Lucas. Lakad lang ito ng lakad. Sumunod na lang ako sa kanya at nagkwento. Tumigil kami sa isang sagingan. Malapit ito sa bahay namin. Hindi ko alam kung paano kami nakarating doon ni Lucas. Ang alam ko nasa Cavite ako. Ano ginagawa naman natin dito ha? Alam mo bang madaming masamang tao dito? Kasi walang mga bahay dito. Takot talaga ako dumaan sa lugar na yun.
Bukod sa wala masyadong bahay, may usap-usapan daw na maraming nagpapakita dito. At isa dito na bibiktima ng masamang loob dahil nga wala kang mahihinga ng tulong. Tara na, sabi ni Lucas. Ano ka ba? Umuwi na tayo. Ayoko na dito. Kahit anong tangi ko noon kay Lucas, parang may sariling utak ang isip ko. Sumunod pa rin ako dito. Tumigil kami sa tapat ng dalawang nakatumbang saging. May mga tuyong dahon ng saging na nakakalat sa lupa. Tanggalin mo. Tinuturo sa akin ni Lucas ang mga dahon ng saging. Kahit gusto kong tumanggi, sumunod pa rin ako. Paglapit ko, may naamoy na agad akong mabaho. Pagtanggal ko sa isang dahon ng saging, tumambad sa akin ng isang inaagnas na paa. Hindi ko maintindihan sa dilim ng lugar. Maliwanag na nakikita ko ang paa. Lucas, gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo. Hawakan mo ako, Meg. Tinuro ni Lucas ang katawan na nasa ilalim ng dahon ng saging. Sinigawan ko si Lucas. Sabi ko, hindi siya yun. Magkasama kami. Kaya paano naging siya yun? Nagtapang-tapangan akong hawakan yung paa niya. Maggie, bigyan mo ako ng hustisya. Pagkatapos, sabihin ni Lucas yun. May imaheng pumasok sa isip ko. Pakiramdam ko, nandun din ako sa pangyayari. Kitang-kita ko si Lucas, nagdadrive ng motor. Tapos may 4 na lalaki. Yung isa nasa kaliwa ng kalsada, yung isa nasa kanan. May inilagay sila sa kalsada. Hindi ko alam kung ano yun. Pagtapat ni Lucas sa kalsadang yun, nasemplang si Lucas. Daming dugo sa ulo niya. Para ding nabali ang paa niya. Gusto ko lapitan, yakapin si Lucas. Pero hindi ako makagalaw. Iyak lang ng iyak. Kaya kong gawin. Lumapit kay Lucas ang 4 na lalaki. Nag-uusap-usap sila pero hindi ko marinig. May namumukhaan ako sa kanila. Hindi ko alam ang pangalan to. Ang tanda ko, ito yung tricycle driver na kaibigan ni Lucas. Nabasa ko sa bibig nito na sinasabi niya na si Lucas ang biktima nila. Binatukan ito ng mga kasama niya bago nila pilit itayo si Lucas at kinapkapan ng gamit. Kinuha nila lahat ng dapat makuha kay Lucas. Sa kanila walang awang hinila si Lucas papasok ng sagingan. Gusto ko silang murahin. Kita ko sa mukha ni Lucas na nasasaktan to. Tumingin sila doon sa lugar na pinagdalhan sa akin ni Lucas. May pilit silang sinusubo kay Lucas na plastic. Awang-awa ako kay Lucas. Hirap na hirap to. Patayin niya na lang. Paulit-ulit kong sinisigaw kahit alam kong hindi nila naririnig. Gusto ko na patayin na lang nila si Lucas. Hirap na ito sa ginagawa nila. Pinaglalaruan pa nila si Lucas. Hinahampas nila ng kahoy hanggang sa lumapit yung kaibigan ni Lucas at sinaksak si Lucas sa leeg. Parang umahon ako sa pagkalunod nang magising ako. Iyak na nang iyak si Mama sa tabi ko. Sigaw daw ako ng sigaw. Si Lucas daw ang tinatawag ko. Inaya ko na si Mama na umuwi. Sabi ko, alam ko na kung nasan si Lucas. Iyak na nang iyak si Mama Erin nang ikwento ko sa kanilang nangyari kay Lucas. Tumawag muna si Mama Erin ng pulis. Nung nandun na kami, sinimulan nilang maghukay sa itinuro kong kinalilibingan ni Lucas. Nandun nga si Lucas. Nakilala ko yung damit na suot nito. Bigay yun ni Mama nung birthday niya. Ikiniramata si Lucas dahil nga sa konti na lang ang laman nito na nakakapit sa buto. Nahuli na rin ang pumatay sa kanya. Madami pa pong pagpaparamdam si Lucas. Saka ko na lang ikikwento. Mahal kong Lucas, kahit kailan, hindi kita makakalimutan.